Susuportahan niyo ho ba itong si Senator Rodante Marcoleta kung sakali tumakbo ng Vice President sa 2028? Kasi tayo dito mga kababayan, kung sino man ang makatandem ni VP Sara, sure ball na ho tayo dyan. At naniniwala tayo kung hindi rin siya pipiliin itong si Vice President Sara Duterte, hindi ho ika nga magbibida-bida yan, natatakbo ng pagka-Vice President at hindi siya pinili itong si VP Sara. No, malamang sa malamang, ang makakapag-convince lang dito kay Senator Rodante Marcoleta na tumakbo ng pagka-Vice President, kung kukunin siyang running mate itong si Vice President Sara Duterte. So Luis, maraming salamat po sa pag-support sa Page of Peak. Mag-ingat. Executive position. Kung halimbawa naman ang developments ay pointing towards that direction. Mayroong former governor from Davao region who came out with this statement saying that the running mate of possible running mate of VP Sara is Senator Marcoleta. Diba? Double hearsay. Nako, ramdam ho kasi ng mga mainstream media na to na malakas itong si Senator Rodante Marcoleta kaya sinisiraan nila. Wala akong sinabi itong si Sen Dante na isuko natin ang Kalayaan Island Group doon sa kanilang sagutan nitong si Kiko Pangilinan. Dito sa video na to, lilinawin ho niya yan. At dito rin ho sa video na to, papasadahan ho natin ang ambush interview nitong si Pinky. Pero bago wala nangyari sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, marami hong tinamaan doon sa interpolation itong si Senator Alan Peter Cayetano dyan sa Senado. Talagang na-emphasize ho doon na ang dahilan kung bakit nagkalburoto yung ibang mga senador dahil doon sa mga kabalbalang ginawa nitong si Tariela. At na-emphasize din ho doon yung kung bakit yung mga karatig bansa natin walang nangyayaring basaan ng tubig kagaya sa Malaysia, Taiwan, Vietnam, di ba? Bakit walang nangyayaring senaryo kagaya ng nangyayari sa atin ng bansang China? Yun ho pala dahil hindi natin linalapitan, kumbaga hindi natin binubuisit yung mga bansa na to doon sa mga features na inuukupan nila dyan sa South China Sea o kung tawagin natin West Philippine Sea. Hanggat hindi ho natin napapabago ang pangalan yan, kahit saan ho kayo magpunta ang bansa, pero sa Pilipinas, ang tawag dyan South China Sea, hindi ho West Philippine Sea. Ang nagpangalan lang ho niyan, tayo. Wala nang problema doon. Maganda yun na pinangalan natin sa atin. Ang gusto ni Senator Rodante Marcoleta na i-recognize ng bawat bansa na ang pangalan ng karagatan na yan West Philippine Sea. Eto, umpisahan ho natin ang ating talakayan dito kay Senator Rodante Marcoleta. At dito kay Senator Ping Lacson, para doon sa mga nagsasabi na hindi marunong tumawa itong si Senator Rodante Marcoleta, talagang mga fake news kayo. Mga fake news kayo, marunong naman tumawa yan hindi nyo lang kasi tinitingnan. Ito, pakinggan natin itong si Pinky. Game. Yung connotation, halimbawa, yung connotation, halimbawa, doon sa draft na initially routed, merong word doon na charge, no? Recommended to be charged. Sa layman, pag sinabing charge, para nasa korte na. So, in-specify na lang namin na sa halip na instead of using the word charge, to be charged, to undergo preliminary investigation, to undergo fact-finding investigation, to undergo case build-up, yung mga ganon. So yung tatlong senador, hindi na to be charged, but to undergo PI. PI. Yun din naman talaga yung ibig sabihin sa ano, hindi naman namin pwedeng i-recommend sa court. Sobra kasi ang pagbida-bida mo, kaya yan ang nangyari. Di ba? Preliminary investigation pa lang kung ano-ano mga ginawa mong work. Tsaka hindi talaga hindi swak sa panlasa ng sambayan ng Pilipino. Yung ginawang partial committee report nitong si Pinky. Ang gusto kasing makita ng ating mga kababayan, yung pangalan na Martin Romualdez, dapat paigtigin ang pagpapauwi kay Saldico, Marcos Jr., Try G. Bolivar, Adrian Bersamin, yan ang mga pangalan na gusto namin makita. Hindi ho tayo maniwala na big fish yang si Joel Villanueva at si Senator Jingoy Estrada. Mga sap-sap at dilis lang ho yan. Di ba? Mga sap-sap at dilis lang. Kumbaga, kinasangkapan sila ng Malacanang o kung sino man ang nag-utos dito kay Cabral na kailangan natin na may paglagakan ng pondo. Automatic naman yan, SOP yan pero kailangan merong maging proponent dyan. Kailangan na merong proyektong paglalagakan natin ng mga programa. Kaya itong si Cabral, nagsusulisit sa mga senador at congressman na gusto mo ba maging proponent? Gusto mo ba maging proponent? Pero ang punot dulo niyan talagang nasa Malacanang at House of Representative. Mga ano lang yan, hindi nga mga kontraktor yan Di ba? Ang daming kontraktor sa House of Representative. Tanungin nyo si Roy Gutierrez. Di ba? Tanungin nyo yan si Congressman Momo. Tanungin nyo yan si Congressman ang pangalan nun, yung binabanatan nitong si Tony Gonzon, di ba? Ang daming kontraktor dyan. Si Don Gonzales, tanungin nyo, di ba? Kilala niya ho yan, yung mga kontraktor dyan sa House of Representative. Yan, si Jingoy, hindi kontraktor yan. Yan si Joel Villanueva, hindi kontraktor yan. Yan si Bong Revilla, hindi kontraktor yan. Pambihira o. Na-charge sa court kasi only the DOJ and the Ombudsman are authorized to file the information
for any person to be charged before the court, di ba? Sa kinarek lang namin yon. So to undergo preliminary Kasi ang charges ay parang generic yan, pero sa ang connotation, pagdating sa layman, no, ordinary people like us, parang ang dating kagad naka-charge ka sa court. So there's nothing substantial, there's nothing, we never deviated do sa original intent ng aming committee report na mag-undergo ng PI. Sir, to be clear ha, undergo PI on plunder and graft. Yung tatlong Hindi, sektor. marami. Merong direct bribery, merong plunder, merong malversation, merong Kaya ano kay Trike G. Bolivar, walang ganon. Kay Bunoan, walang ganon. Sumirit yung pondo, walang, hindi man lamang alam ng agency head, ganon. Pambihira. violation ng anti-graft, may violation ng ethical standards, marami yun. Same pa rin dyan sa draft. Same pa rin. Same Hindi pa naman rin. po ibig sabihin na nag-weaken yung recommendation ng No, report committee. no, Alright. not at all. Instead of Nag-weekend parang ang lakas naman talaga ng rekomendasyon ng ano eh. Yung mga driver question ba, di ba? Yung mga question mo talagang di yung nag-weekend, ibig sabihin matindi ba ganon? Pambihirang. final charges, undergo PI. Oh, medyo na-generalize lang or na-specify. No? Instead not to be charged, nasabi ko nga, pag sinabing charge, ito yung tumama sa sensitivity ng ibang mga kasama namin na pag-charge. Pakisipin ng mga tao, charge na sa korte. Sen Ping dun sa briefing kahapon with Ombudsman, DOJ, and AMLA. No, I cannot divulge kasi ano yun eh, classified information yung iba. So, may usapan nga, that was an executive session where, for validation. Kasi meron kami binalidate na ito ba na-take up namin sa Blue Ribbon, anong status sa inyo, So things yung like that. pagbabago ng language, did it have something to do with minority na hindi raw nagustuhan yun? Nothing to do with the minority kasi hindi pa namin nakausap yung minority eh. Nothing to do with the supposed coup against SP? Wala, Yung nothing change to do. ng language? Ano yan? Sa majority. Nothing to do. Naklantaw ka. Kung wala pa. Ba't mo pinalitan? Di ba? Hindi naman magsipagmatigasan ka sa mga kasama mo dyan. Di ba? Anong nothing to do? Nagkagulo sa Senado nung ilinabas mo yung partial committee report. Mananiniwala pa ho ba kayo dyan sa mama na yan? Pambira o. Ayan, Senator Rodante Marcoleta, pinagtatawanan ka na oh. Niloloko mo lang sarili mo nung nothing to do. Kung nothing to do, sige nga, wag mong baguhin yung wordings. Tingnan natin kung pipirma sila. Hindi pa lang yan. My own colleagues in the majority, nagsuggest sila, baka naman pwedeng isopen natin, na hindi masacrifice yung intent. Hindi mababago yung substance. Hindi, nagkagulo kasi kasalanan mo. Baka pati yung amo mong oligarko at bilyonaryo, sinermonan ka kaya binago mo. Bida-bida ka kasi. Baka tinawagan dyan ng amo niyang oligarko. Oh, Ping, ano ba yan? Nagkakagulo dyan. Dapat di mapalitan si Soto dyan. Puro ka kasi ano eh. Bida-bida ka kasi eh. Sisibakan kita. Sabi ko, may baseline ako, di ba? Bottom line ko, hindi ko talaga i-report out yung hindi ako naniniwala. Wala pa nga kasi nga pinafinalize yung draft para bukas mai-route. So yung mga hinaharap ng ibang senador na dapat may madagdag, may mabawas, may meron Basta bang nangyayari? kung meron silang ganong suggestion, mag-present sila ng ebidensya. No? Pinresent na nga si Trike G. Bolivar. Dinedelibera ng bilyong-bilyong pera si Adrian Bersamin. Nitong si Bernardo. Ano nangyari doon? Biskaya. Leadership ng Senado, ay House of Representative, dinadala sa kanila daw binibigay yung pera. Ano pa bang ebidensya? Madali magsabi na bakit ito wala, bakit ito nandyan. Where's the evidence? We go by the evidence. Hindi, yung evidence, di mo naman pinapakinggan yung evidence. Kahit nalatakan ka ng sandamukal na evidence, kung di mo pinapakinggan ng evidence, walang evidence na ano dyan, walang evidence na kakagat. Paano naman kasi, maglalatag itong isa na to, hindi naman papakinggan. Nagsalita itong si Master Sergeant Orly Gutesa. Imbis na paniwalaan, nagsabwatan, nagtulong-tulong sila para yung tawag dito, yung notary public na nagnotary dun sa mga dokumento, binawi. So ngayon, tinago. Anak ng tawa, nakadalawa na naman sila ng hearing doon sa buwisit na tax. Doon sa MOA. Mission order dyan sa BIR. Hinihintay na sambay ng Pilipino, yung ninakaw, literal na ninakaw, hindi yung mga kinukolektang buwis. Okay lang yun, hayaan nyo na muna yun, makakapaghintay naman yun. Hayaan nyo lang sila sa BIR, talagang kumikita yung mga yan, di ba? Doon sa pera na ninanakaw pa. Yun ang pag-usapan natin, kung ano-ano kasing balbal ang ini-imbestigahan. Na nag-gather sa Blue Ribbon hearings. We cannot go beyond that. And we cannot go short of the evidence as presented. Hindi pwedeng say so, madaling mamuna eh. Bakit si Speaker ganito, bakit nasa ebidensya mag-present sila, they are members of Anong nasa na ebidensya? Ano kung to, Master Sergeant Orly Gutesa, sinabi mo may karga yung ano niya dahil under oath naman dyan.
O nasa na si Martin Romualdez? Pambira. O sige, wag na nating anuhin yung kay Zaldico. Hindi ka ba napapaisip, anak ng Petrang Garapata? Lahat ng kalokohan na to, kahit preliminary investigation man lamang, di mo i-recommendaan si Martin Romualdez? Anak ng toko. Yung committee, tumulong sila, hindi sila, instead na mag-criticize lang, tumulong na lang. Recommended for PI din ba, sir, si Martin? Tutulong sila para ang tawag dito, para pagtakpan si Martin Romualdez at itong si Marcos Jr. Loko-loko ka talaga, Lacson, oo. Ito maganda tanong nitong huling reporter, News 5 yan. Instead na mag-criticize lang, tumulong na lang. Recommended for PI din ba, sir, si Martin, si dating Speaker Romualdez? Hindi ko matandaan kung kasama siya sa ano. Aray ko. Yan ang problema, di ba? Yun ang problema. Sir, si PBBM po, babalikan Malayo na, kasi impeachable officer ang presidente eh. Na-dismiss ng Nakikita niyo yung body language niya. Yung kilay niya nagsasalubong pagka nababanggit yung pangalang Martin Romualdez, di ba? Marcos Jr., di ba? Ayaw ho niya yan, oh. Senator Dante Marcoleta, balagbagin mo na tong calling mo na to dyan sa Senado. Yan ang team leader namin sa group discussion. No? Yan talagang nakipaglantugi yan sa mga iba't ibang lahi na hindi umatras yan. Kaya yan talaga kahit sino iharap mo dyan, kahit sinong mga justices, pa dyan ang iharap mo. Senator, bakit may ibang senador na sinasabi pinamimigay mo daw yung Kalayaan Island Yan, Group? Kailan ko daw sinabi? Galante ito sa Minsan, Senado. Alam mo, So, ini-splice nila eh. Tama yan. Kung di ako nagkakamali yung konteksto doon, kung susundin natin yung ang tawag dito, yung parang distansya ng ating teritoryo, yung ating teritoryo doon sa ating pinaka-baseline, nakalabas yung mga kalayaan. So isusuko na natin yon dahil ganun yung konteksto eh. So isusuko na natin yon kasi nakalabas naman yon. Inuukupan natin yung mga yun pero nakalabas sila doon sa basta merong baseline. Doon sa baseline na yun, nakalabas yung mga kalayaan. Ang punto nitong si Senator Rodante Marcoleta, para yung claim natin talagang maging solido, imbis na makipagbardago lang tayo, ayusin natin yung kung hanggang saan ba talaga ang atin. Yun lang naman yun. Paano? For the record, para maging klaro. Ano yung talaga? sinabi niyo, sir? That happened when 35 members of the armed forces were up for confirmation. Ayun, Parang last sana, week lang oo. Goben, So I was surprised that even the one who represented them, who's a captain, is the highest ranking na nandun sa amin. Hindi niya alam na yung key features ng Kalayaan Island Group, 4 of them, which are being occupied by the Philippines today, hindi niya alam na nalabas siya sa ating exclusive economic zone. More than 200 nautical miles away. All the while, can you imagine that? All the while, ang akala niya, nasa loob ng ECC. So, Commodore Tariela did not even tell them the whole story. So, akala ko ba siya ang spokesman ng WPS Transparency Group Office? Correct. He hasn't been so transparent about it. So, Kaya- ano nangyari? kaya This is a lumitaw Navy yun. captain, sir? Hindi, armed forces siya. So, Si Commodore, ang counterpart niya sa Army is a general. Kaya lang civilianized na ang Coast Guard, alam mo naman. Yes, Kaya lang tayo naman. Kahit civilian ka na, naka-uniform ka pa. So, Under civilian. DOTR ang Coast Guard eh. Yes. Yes, Pero so- uniform servicemen sila. Yun ang So, naging problema. nagulat sila na outside, Hindi nila tapos may alam. nagre-react na ibang mga senador nga na pinamimigay niya. Pero, this is correct. Yung Kalayaan Island Group, hindi outside siya sa EEZ kasi ang claim natin sa kanya is occupation. Occupation. Walang question doon, di ba? We exercise Wala- sovereignty over wala Kalayaan question because doon. matagal na natin occupy Tayo yun. ang occupant doon. Yes. So, territory natin yun. Yes, oo. Ang hindi lang nila maintindihan, okay, kinoconnect nga natin yung na-generate na maritime area doon sa tinatawag na West Philippine Sea. Magkakaroon na napakaraming obstacles Yes. doon mismo sa articles ng UNCLOS. Kaya ko sabi ko, Kapitan, do you realize the legal impediments? Sa UNCLOS pa lang sasabit na tayo. So, nung minumustra ko yung difficulty, I was raising a question out of pique. Yes. Para bang sinabi ko kay Gob Ben, Gob, sinasabi ko sa iyo, mapanganib talaga yung lugar na yan, ha? So, hindi niyo sinabi bahala na ka. i-give up na natin? Hindi, bahala ka ako. Pero kung gusto mong magpakamatay, Ben, pumunta ka doon. I am not advocating na magpakamatay si Gob Ben. I'm stressing Yes. yung warning ko sa kanya na huwag kang pupunta doon dahil mapanganib. So sinabi ko, it's very impossible na ma-enclose mo siya because there are several obstacles. Okay? So, you cannot do this unless you give it up. Parang ganun lang, no? I am not advocating. Territoryo natin yun eh. Yes. And territory is not part of the ruling or of the arbitral tribunal. Correct. Wala sa jurisdiction. Wala. yan. Kasi UNCLOS yung sa arbitration. UNCLOS tayo. Ano ba yung napakahirap na intindihin? Bakit pinalalala? Bakit nila ginawang chapsuy? At meron pang isang
isang retired justice at isang professor ng UP ang naglagay ng seasoning. Kaya lalong So very clear, Atty. Trixie, hindi niya pinamimigay. Tama. sinabi ko nga, ang Hindi pre- rin naman siya, ang wala premise- rin namang personality si ang premise ko nga, Senator sabi ko, Ipamigay, Kapitan, we have to defend and Yes, protect what is ours, what is legally ours. Correct. Sasamahan kita dyan. We will have to defend it to the last drop. of our Including blood. the KIG. We are referring to the KIG. Yes. Hindi nila kinuha yun. Ang kinuha lang nila, yung pick na sinabi ko na, paano mo gagawin yun without giving it up? I did not say that we will give it up. Why should we give it up? Atin yun eh. Atin. So, para sa kanilang gano'n, Dapat so- na- So, anong pinag-uusapan? Mayroong functioning government, local government Yung tubig doon ang pinag-uusapan because of the difficulty of enclosing it and connecting it Correct. and included in the in our- West Philippine Sea. So yun naman pala, kakampi pala si Senator Marcoleta. Na pinananawagan Sinabi nila. na atin at walang kaduda-duda yung Kalayaan Island. Ngayon. Meron Kasi nga, kasi we have a yung- functioning local government Yes. unit. We own it. Our sovereignty. Kasi nandun tayo sa atin yan. Yun, ang dinilinaw lang niya na malayo yan sa EEZ. It's not part of Part our of EEZ. EEZ. Ang concern kasi natin, yung tubig nga, Correct. pinipilit malinaw na natin dalawa. i-define yung meets and bounds ng West Philippine Sea. So, Yes, i-include natin ah. yung tubig nila. Pag ginawa natin yun, Atty. Trixie, you are appropriating Yes. the high seas. Teka, maano lang ako, light. Na-confirm ba yung mga kapitan? Because they cannot answer. Oo naman, sabi ko, Kapitan, maging honest ka lang. Kung hindi mo alam ang sagot, Okay, I will not yan. take it against you. Yes, Gusto ko lang yeah. sabihin sa'yo na yung Pag-asa, for example, which is also called internationally as Tito Island, is 227 away from the EEZ. Labas talaga. And most of them are more than 200 nautical miles away. Ang nautical miles for the EEZ is counted from our baseline. Archipelagic. Dalawa kasi ang baseline so, sa Tony. territorial. Yes. From the territorial sea. Ang territorial sea is 12 nautical miles from the shore. From the shore, yes. So, ang Kalayaan Island Group has its own territorial Yes, sea. yes. Wala lang siyang EEZ. Wala. Walang EEZ. Isinabi yun dun sa arbitral decision. Yes, Arbitral yes. So, decision. bakit ba na may misinterpret ka, Idol? Bakit Hindi, ka siguro. na- Yung Hindi na misinterpret, talagang minimisinterpret siya. Siguro, hindi ako sinasadya nilang i-misinterpret kasi hindi nila talaga masolve yung conundrum. Totoo naman na nahihirapan. Can you imagine, 14 years after the administrative order in 2012 was issued by President Pinoy, ordering the NAMRIA to prepare the maps and chart in consultation with the DFA to submit it to the office of the UN Secretary General because that is the only way That's to part of notify the the- whole world Yes. that you have a claim. Yes. That's part of the UNCLOS. Ano ginawa ba ng NAMRIA? Wala. And Ba't hindi na ginawa? 2 years ago, siguro November 2024, sabi ng NAMRIA, we will produce the Philippine map with the West Philippine Sea soon. That was 2 years ago. So, meron ba? Sabi ni Senator Tol, na-confuse yata siya. No, we already submitted. But I think he was confused. What we submitted are the archipelagic baselines and baseline. and sea lanes at saka yung sa ating yung continental shelf in connection with our petition for extended continental shelf. shelf in the Benham Rise. Yes. Yun ang sinabit Yes. natin. Magkaiba yun eh. Magkaiba naman. We are talking about the Wala, West yung Philippine kabilang Sea side. and we're talking about the continental shelf, Yes. extended continental Correct, shelf. correct. So, Ang daming, napakasimple lang, Atty. Trixie. Pero bakit ba napakaingay itong ano? Napakaingay issue ng... Kaya gusto nilang mag-ingay because they try to present a new narrative, a parang- different narrative Correct. that will benefit them politically. Correct. Para naman hindi mo Or nakikita. yung iniisip ng mga masa, sinasabi, pinag-aawayan ng West Philippine Sea dahil may natural gas, mayaman ang karagatan dyan, yung mangingisda, etc. etc. Mayaman talaga? question, Meron naman nagsasabi, it's because of geopolitical issues, yun na mas malalim naman at mas mahirap maintindihan dahil yan, ginagamit tayo ng US, China, Taiwan, etc. Hindi kasi, ASEAN, Japan. marami kasing sumasaw. Ang gulo eh. Sinasabi ko sa iyo kanina. Yes, sir. Even the learned, the most learned Agreed na. former justice of the Supreme Court. For a while, sinabi niya, we do not need to put the coordinates of the EEZ yes. because it's very easy to compute. Let's say Based on 200 nautical miles from the baseline. Yes. However, Nakalimutan niya, ma'am. Correct. Gob, nakalimutan niya, yung EEZ natin, ang daming overlap. Correct. Sa Malaysia, because of the Sabah claim, may overlap. Yes, Okay? Sa Palau and Japan, meron tayong overlap sa Philippine Sea and the Basi Channel. Yes. Doon sa Indonesia, Celebes Sea may and our tayo Sulu Sea. dyan, Kung wala sanang overlap, ideally, huwag ka na maglagay ng coordinates. That's why,
in Article 47 of the UNCLOS, na minandate niya Yes. sa mga states, maglagay kayo ng coordinates. Ay, ginawa na ba natin yun? Ginawa natin under Republic Act 9522. Okay, so Nagawa that's- naman tayo. Correct. Okay. But that's all that we did. So nagsubmit tayo ng sea lanes, archipelagic baselines, Yes, at saka nga yung ating petition for extended continental Continental shelf. shelf, Not the West Philippine Sea. Wala pa nga noon eh. Nung, Kasi, Why do you think after 14 years ng bakit nawala yung, is not being bakit able hindi to- nasama yung West Philippine Sea doon sa... yes na sir, bakit, bakit? hanggang ngayon hindi pa nalalagay ng NAMRIA yung West Paano Philippine na Sea? ginagawa? Paano niya nga i-do-drawing yun? Sina-challenge ko nga sila eh. Kung gusto nyo ka ako, sasama ko sa inyo. Gusto ko rin malaman, paano ninyo ka ako aayusin yung Article 7 ng UNCLOS na mababiolate nyo if you do that. Ano sinasabi ng Article 7? Kapag ginuhitan nyo kanya, it's about the straight baseline. Sabi niya, kailangan pagka i-connect ninyo, you should not appreciably distort the contour, the general direction of your coastline. Violated Yes. tayo. So, dapat Under susundan 47, Article 47, hindi nyo magagawa, sabi ng UNCLOS. Why? Even if you are an archipelagic baseline, because these are far apart, masyadong malalayo yung features you will not be able to meet the requirements of the water-to-land ratio, which is 1.9. Correct. So, malalayo. Okay. Hindi lang naman tayo, Gobben, ang sinabihan ng arbitral tribunal. Sabi niya sa China, oy, kahit ikaw China, you cannot appropriate, you cannot enclose that. Why? You are not an archipelagic state. You are a Correct, continental state. Yes, Correct. yes, So, correct. So, hindi ko yung liban dash China. line, X Tayo, na yun, inadmit natin yun. Do you know why we admitted that? We submitted a note verbal in March 2002. Okay. Okay? Sabi natin, kami napapailalim dyan. Kaya ang ginawa natin, gumawa tayo ng batas. Yes. R8 12046. In acknowledgement of the ruling or of the arbitral tribunal. Yes, recently. Inamend natin yung Presidential Decree 1596 na ginawa ni President Marcos Sr. Senior. Binax niya yung Spratlys. Kaya nabawasan tayo sa KIG. Nawala yung box. Oo. So we amended that. Sa ngayon, ang makikita mo ngayon, they are now defined. Ang mga detalye ho na yan, hindi naman ho, sasabihin sa inyo yan itong si nitong si Kiko pa. Ito realidad. Ito yung totoong nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Yung atin to, kalokohan yun ni Kiko Pangilinan. Di ba? Walang problema. Atin naman talaga eh. Kaso yung realidad, yung mga rules, yung mga rulings, di ba? Doon tayo mapapailalim. Hindi yung emosyon, di ba? Yung kasi mga dilawan, pinklawan, puro emosyon pinapairal nila. In the West Philippine Sea, the maritime, the territorial seas na lang. The individual territorial seas enclaved by all these features. O di, iba-ibang territorial seas, which are now separated by the high seas. Kaya nahamon kayo ng NAMRIA. Gumawa nga ako ng proposal ng resolution government. Patatawag natin ng NAMRIA. Bakit hirap na hirap kayo? After 14 years, you have not yet submitted. You have not complied with the administrative order. President Pino. Para sa ganun malinaw. Oo. Pero alam mo, with all these technicalities, legalities, ang sa tao hindi siya technicality. ang sinasabi ng mga tao. Pero napakasimple oh. Kasi pinalalala lang, pinarbibigat ka mo. Oo eh. Professor sa UP. Anong na-feel mo? At ni Trixie, kaklase mo yata. Anong na-feel mo nung na banatan ka doon sa issue, yung doon sa issue ng sabi mo misplice yung anong feeling mo nung Wala naman, sabi ko kasi, ako nananatiling naniniwala, Gobben, ang Pilipino, matalino yan eh. Darating ang, siguro hindi naman magtatagal. Ngayon lang naiintindihan na nila eh. Marami nang nagsasabing ganun lang pala, napakasimple ba? Paano nga nilalagyan ng seasoning? At naglalagay ng seasoning, kaklase mo yata yung professor sa UP, nagtuturo ng maritime law. Si Professor J. Batumbaka. Okay. Ahead siya sa Kung professor ka ng maritime law, you talk about admiralty, you talk about this carrier of goods, shipping lines, insurance, blah blah blah. But do not assume that you are an expert in international law. Ma'am Trixie, I do not even assume. Kaya lang nagbabasa ako eh. Nagbabasa ako. Inaaral ko talaga. I am not an expert. Pero yung basic, naiintindihan ko. Huwag na ninyong palalabuin. Huwag nyo nalalagyan ng seasoning. So, speaking of seasoning, isa kayo dun sa 9 senators na hindi pumirma dun sa resolution calling out the Chinese embassy for alleged bullying ng Philippine officials. Ba't di kayo pumirma? Doon sa resolution? Yes, sir. Pinagtatalunan pa yun, di ba? Hindi pa ba tapos? Adapted pa lang kasi alam mo, yung final niyan siguro baka next week. Yes. Paano kaming pipirma doon? Sabi ko nga, ni-raise din ni Senator Alan kahapon. Ang title niya kasi,
getting the sense of the Senate Yes. to condemn the public statements pala, of condemn the pala yung officials of word, the Chinese embassy. Pero kung titingnan mo ang resolution, what are these? Where are these public statements? So parang ang sinasabi ko nga, gusto mo mag-election tayo, wala namang kandidato. Paano ako makakaboto? Hindi nakalagay sa Wala yung mga so in-amend nila kahapon yun. Okay. They now belatedly tried to include all this. Pero ang gusto ko, sabi ko kay President Soto, SP, sabi ko, mas maganda siguro, bawat statement, ilagay natin, tapos anong sinagot ng Chinese. Kasi balitaktakan eh. Yes, Patutsadahan, palitan ng salita, sino baka ako nag-umpisa? Kasi Para nag-trigger makita natin. nag-trigger din kasi yan kasi may presentation sa Dinasal yata si Commodore Commodore Tariela na yung caricature ni President Xi Jinping. Yun ang mas Yun nag-provoke. nag-provoke eh. Kaya, Pero Gobe, yun ang nag-ano. Sa totoo Nakita lang. ko yung caricature, parang sa akin personal parang foul naman yun na hindi naman ano. Kasi Hindi. ang sama ng tsura eh. No? Hindi. Although, kumbaga, freedom of expression yan, pero yun ang nag-provoke. Yun ang nag-provoke, pero ang una talaga na nag-ring, ang unang nagsabi kasi na talagang nakul ang atensyon niya, is Senator Kiko. You remember na nagano siya ng chinaid niya yung China for the military exercise in the In Taiwan Taiwan. Strait. Yes. Sabi ng China sa kanya, Sir, Philippines maintains a one China policy. You don't have to, you don't have to say that. Hanggang sa dumating nga si Tariela, nagpunta sa isang eskwela, may daladalang caricature, portraying the head of state of China in a very embarrassing image. Sabi ko, is that a national policy? They said, no. Alam mo, sa totoo lang, Speaking of Commodore Tariela, Oo. in-invite niyo po kayo to join the West Philippine Sea Patrol Operations para makita niyo yung actual conditions. Tanggapin niyo ba yung invitation? But before I answer that, we will be back. Commodore Tariela invited you to join the West Philippine Sea Patrol Operations para makita niyo daw yung actual conditions. magsama tayo, mga taga-spokes, milyonaryo, para makita rin natin. Hindi kayo nasisisik. O kung susakay ako sa Navy, okay lang. Pero sir, tanggapin niyo, ano sa Meron mas challenge yun eh. Meron mas magandang invitation na Yes, sir. ako naman ang mag-invite sa kanya. Yes, sir. Na halimbawa siya, isama niya si Justice Carpio at saka yung kaklase mong professor sa UP. Magharap tayo dito in a friendly and healthy discussion of these issues. Whatever the outcome, Attorney Trixie Copben, I'd like to believe that the entire Filipino people will be the winner. Yes, yes. Pwede rin natin gawin yung ano niya, pero sa susunod na, kailangan unahin muna nating masettle itong sigalot na to at saka tayo pare-parehong pumunta doon. Saan mo na pupunta doon? debate Ayusin mo mula, Ito yung mas importante. My invitation for him is to be here with the seasoning nila. Pero parang ganyan ang direksyon ni Senator Erwin Tulfo. Nag-file siya ng resolution na magkaroon tayo ng unified understanding ng issue na ito. Kasi ang dami-daming versions eh. Di ba? Maganda yan. Magdebate. Oh, but he did that before sinabi niya sa Chinese embassy, magsilayas kayo dyan. Yikes. Diba? Dapat sana, wala mo nang ganun. Correct. And now, he's trying to say na, pwede naman tayong mag-usap-usap. How can you even offer that kung nandun pa yung resolution? Sana, sabihin mo, withdraw muna natin yung resolution and then let's engage our Chinese counterpart. Pero i-offer mo yung mag-uusap tayo, active and live pa yung proposition, yung resolution, pagdidebatihan pa, paano maniniwala yung counterpart? Hindi, tayo lang muna. As I mentioned, sa No, but he said, he floated the idea na the Chinese are also, pwede natin silang kausapin na. Okay. Sana para maging in Para good faith open lahat. at saka transparent I-withdraw yung natin ano. ang resolution, tsaka tayo mag-usap. Ito naman Parang hindi nakaproposal hostile. natin. Tama naman. Okay. Hindi In na-advocacy context, natin, di ba? Correct. So, on another topic, Senator, ano nangyari dun sa Senate Minority Report? Kasama kayo sa pumirma doon with Senator Aimee and ilang pa, 6 others, kung di ako nagkakamali. So, Senate ano na Minority nangyari? Ni-release and then wala na, that's it. Yes, sabi kasi release nila, na, we cannot take that up because it's only a minority report. Our rule says that, kailangan munang merong majority report. And then, let's consider that as a dissenting report siguro. Sabi nilang ganon. But now, hindi namin alam kung talagang meron ng draft report kasi they keep on saying na babaguhin namin ito, babaguhin natin ng ganyan. So, merong 3 sa amin nga na nagpirma na doon, nag-withdraw ng signature. So, parang hindi pa alam kung alin talaga. So, wala pa na-present na final committee Nabasa ko report. yun, but wala pang final report. So The wala final pa. report will be Draft pa lang, subjected for adoption and then it will be defended in the plenary. In the committee level first, di ba? For adoption. Hindi na. Tapos na, draft tapos na na. yan. Tapos na. Kasi, di ba, i-adapt lang namin. Pagkatas na ma-adapt yan as a committee report, okay,
ididepensa in the plenary. Yes. So it will be subjected to interpellation. Naku, So ano ba, kung matuloy ba yung Tony Trixie, babalik kayo uli ang Blue Ribbon? Hindi ko alam kung ano ang magiging direction namin. majority kayo, di ba? Kung ilagay nila ako, nasa sa akin yun kung tatanggapin ko, hindi, di ba? But today, I still have to think about, crossing it when I get there. Di ba? So we'll burn that Kasi bridge when we wala get pa there. mukhang, ibig sabihin, hopeless ba kayo maging majority uli? Hindi naman. Kasi tingnan muna natin kung yun talaga yung gusto ng new majority. Kung yun ang gusto nila, hindi ko naman ma-preempt yun, di ba? Sir, ang mga leaderships ng committees and of course the Senate dito, ano sa tingin mo, it's more, is it like regular elections, popularity contest ito, or it's more about political alignments and interests? Sa amin, Yes. sa Senate. Currently, Sa ngayon ako, masasabi ko na kung gusto naming magpalit, kami lang. Ang problema, nakikita ko, is not so easy para kasi may nakikialam. Gandun lang ko na ako. Hindi, wala Sabi sa inyo, hindi yung talagang we are at liberty na. Kasama kami sa Congress, Diba? Senator, classmate kami sa Congress also. may Alam mo, additional May nakikialam daw sa mga usapin dyan sa Senado. Pati ba rinig Rigo doon, pinakikialaman nila? Balita ko kasi natin, meron daw tumawag nung tatanggalin na itong si Tuta Soto. Naku, decide kasi dyan sa mga committee leadership. Ang leadership, di ba, speaker, mga ganun, sasabihin, siyempre yung ruling party. Dahil sinasabi niya is in changing ng so, ibig sabihin, kung may seasonings, merong pinanggagalingan din na seasoning na hindi taga... meron kasi ang ideal Senate kasi like sana a functioning Senate sana we should observe the constitutional boundaries. Alam naman natin ang separation of powers, di ba? Yes. So walang pakikialam mula sa executive, hindi niya pakikialaman yung dynamics dito. Correct. Pero sa nakita ko, may nakikialam. Yes, sir. So, yun ang gusto ko sabihin. Aha. sa inyo. Okay. So hindi talaga purong democratic yung pagkakakuha halimbawa ng new majority or whatever. Sabi sa inyo, hindi pure rumor yung sinasabi natin kanina. Reality sa Philippine politics, hindi yan sa lower house. Anyway, ano ba, Senator, kung given a chance na mag-lead ng investigative body, uli, anong number one issue na pipiliin ninyo? Kung halimbawa, ang gusto ng majority, ako ang mag-lead. Halimbawa, nabalik kayo For sa example, Blue Ribbon Committee again. Kung natawanan ko yung palagi kong sinasabi na kinakailangan lumitaw dito yung malalaking isda, yung nagpasimuno nito. Hindi magagawa ng isang maliit na isda. Ang guluhin, isip-isipin mo yung maliit na isda, gagawa ba siya ng artificial river? Hindi niya magagawa yun. Kahit na isda pa siya. Correct. Isang malaking isda lang magagagawa. So, issue ng corruption pa rin ang tututukan nyo. Ang bilyones dumadaan sa undersecretary. Robin, Yeah. hindi simpleng pagnanakaw ang nangyari. Nilimas ang kaban ng Pilipino. Nilimas. Ibig mo sabihin, sap-sap lang ang gumawa nun. Maraming personalities na binanggit dito. Yes. I will tell you, even Senator Ping, during one of our plenary hearings, doon sa panahon ng DBCC, nandun the economic cluster, we're still taking up, on the first day, we're supposed to take up general principles. But he had the chance and opportunity to disclose already a part of that corruption scandal. Na sinabi niya, I Sa will budget, have hearing. to divulge to you two officials of government, and he mentioned two names. Yes. And this, ang pinag-uusapan noon at that time, is about 9 billion pesos. Okay? Somebody handled, kasi ganito yan Saldico, you will remember, mentioned about 100 billion inserted in the GAB. Okay? Ngayon, initially, Senator Lacson sabi niya, dito to yan because I have reviewed the budget. Later on, he conceded na meron talaga. Only, sabi niya, the president was name dropped. Okay? So, nagbanggit siya ng pangalan. Bakit hindi yun ang tuntunin? Bakit hindi yun ang tuntunin? Sabi niya, in his last hearing, sabi niya, I'd like to stress this point. We will always go where the evidence leads us. Diba, sinabi niya na yung ganun We're talking here of the 9 billion pesos na hinandle ni Yusek Bernardo sa kanyang statement. Sinabi niya, yung 100 billion, sabi niya, 89 billion ang in-implement ng DPWH. Out of the 89 billion, 51 to 52 billion, yun lang ang personal in-handle ko, sabi ni Yusek Bernardo. And the taripa there is 16%, kaya nga 8 billion So yung Yusek na sinabi niya, doon ko binigay ang pera in 10 instances. Gumagamit pa sila ng ng van, yung armored van. And they utilize the basement of the Diamond Hotel. Bakit hindi ito yung unahin? Yung draft committee report daw,
parang isasama si former Speaker Romualdez. Parang siya, kaya nga, draft nga, pero pag ganun-ganun, ano ba So, talaga? pag nandun, Peterman na kayo. Hindi ako pwedeng, nang hindi ko makita yung final, and the final report will always be ratified by at least 11 signatures. Kung walang 11 signatures, forget about a final report. So, assuming that we have 11 signatures, mayroong final report, ito ngayon, ang sinasabi ko sa iyo, i-adapt namin pagtatalunan in the plenary. So kung sabihin mo, halimbawa, Senator, kung nandun yung pangalan ni Speaker Romualdez, are you going to sign already? titingnan ko muna kung paano nga ginawa yung report. correct. Ilagay lang yung pangalan. Halimbawa, sinabi, nakikita namin parang walang evidence connecting former Speaker Martin Romualdez. Nabanggit nga ang pangalan. No. So, hindi simpleng binabanggit lang ang pangalan. Kailangan We have to na, no? review. Ano yung... Can't you not Ano yung amend the ginawa committee ang report during the basis? plenary? Kaya nga pagtatalunan. Pagtatalunan. Andito na tayo sa portion ng program called Tough Questions. Ito. Walang tough question kay Senator Marcoleta. Walang Naniniwala lang yung ganun. Sabi mo, mga simple question na lang ito. mga sap-sap lang yan. So, nababanggit yung pangalan ninyo bilang possible running mate DVP Inday sa 2028. Ano sa tingin ninyo? Ako naman, Atty. Tracy. Gano'n? Alam mo ba naman? Ano siya? I am only a 7-month senator of the Republic. Si You might be, parang CPRD. pinakakain mo ako ng solid na eh. Alam mo, infant pa ako eh. Solid na pakakain mo sa infant. So, si PRD nga mayor, naging presidente. O, nag-congressman siya saglit. Pero yung last na position niya, mayor, tumalun Yeah, ng but presidente. yung aking mandate as senator, di ba? 7 months pa lang ako. Di ba? Am I not chewing something na masyado namang... So are you saying that you will not accept? Or you will accept? Tingnan natin ang developments nga, no? Given the fact na ito pa lang naman, ang dapat natin ayusin. Are you forgetting the nightmare of the flood control scandal? Okay. Eh, So ngayon, so, ano in pa the lang siya? future, Kumbaga, infant pa lang siya. Yung mga darating na panahon. extended tough question. Oo. In the future, kung sa tingin ninyo ngayon, 7 months pa lang kayong senador, do you see yourself seeking a higher executive position? Eh, kung halimbawa naman ang developments ay pointing towards that direction, katulad mo halimbawa, ikaw na nagsasabi, kasama ng aking classmates sa Harvard, sinasabi niyang ganun. At saka maraming tao nag-advocate, alam nilang marami tayong magagawa. Sino naman ako na hindi titingnan yung possibility? Pero at least consider na, sir. Titingnan natin lahat ang Mayroong posibilidad. former governor from Davao region who came out with this statement saying that the running mate of possible running mate of BP Sara is Senator Marcoleta. Diba? Double hearsay. It came out in the newspapers. Double hearsay pa yan. Next up question. Kung